Hey, so good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Life channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so let us just honor our subscribers. They are now 6,300. Ilan ba? 6,326. Yes, indeed. Ano na lang tayo, ano? Konti na lang. Ano na tayo? Magsi 6,400 subscribers na tayo. Thank you so much. Okay, ano po tayo, no? Pag-usapan po natin ngayon. Ay, guys, sorry wala, no? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka naman so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much. God bless you all. Hmm. Okay, so ang pag-usapan po natin ngayon ay with regards dun sa House of Representatives, lower house. Okay? Okay. Marami po kasi diyan na talagang napaka-powerful, no? Talagang sobra. So, syempre, aside from the speaker, marami po diyang congresswomen and congressmen and women na talagang parang VIPs ang kasosyedad, powerful kumbaga, no? Isa diyan ay si ngayon ay Congresswoman, no? Gloria Macapagal Arroyo at saka dating Pangulo, no, ng ating bansang Pilipinas ay si Gloria Macapagal Arroyo. Okay? Siya po ay dating Deputy Speaker. Dati po siyang Senior Deputy Speaker. Okay? Ekonomista po yan. Naging Undersecretary po yan ng Department of Trade and Industry. Okay? Bago po siya nagsenador. Anak po yan ng dating Pangulo, Diosdado Macapagal. Okay, so tumira rin po yan sa Malacanang. Siya po ang, aside from uh, Pangulong Marcos, no? Yung dating Pangulong Marcos, no? Nawala na, yun namatay na. Ay si Gloria Macapagal Arroyo po ang pinakamatagal, no? So, aside from the Ferdinand Marcos Sr., siya po ang pinakamatagal, si Gloria Macapagal Arroyo, no? Siya po ay dating Vice President, no, ng ating Republika ng Pilipinas. Vice President po yan ni Erap Estrada until such time na nangyari po yung EDSA 3. Okay? Now, okay, nakulong din po yan, no? Okay, kasi pinakulong po ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Yan. Kaya na si Noynoy Aquino, dating Pangulong Noynoy Aquino, ay wala na ngayon. No? Wala na. Pumanaw na siya. No? Ayan. Pagkatapos po noon, pero ito, si Gloria Macapagal Arroyo, talagang ginamit niya ang pera niya, healthy pa rin. Hindi pa rin siya tumatanda. Okay? Now, um, as a congresswoman of her district, madami siya pong ginagawa. Dami po siyang ginagawa. Okay? Doon sa distrito niya, no? Active na active pa rin sila ni First Gentleman. Oo, baka ano pong isipin niyo sa active. Sila po ay active pa rin, nagta-travel abroad. Okay? Dating First Gentleman, Mike Arroyo. May mayaman eh. No? Now, ito po, bakit po natin dinidiscuss ito? Bakit po natin tinatalakay ito? Dahil po si Kong GMA, no, tawagin na lang po natin, huwag na po natin tawagin dating presidente, pero dating presidente po siya. Ngayon po ay Congresswoman GMA, ay, okay, nagkaroon ng manifesto, no? Manifesto na pumirma, no? Si Congresswoman GMA dun sa manifesto na sumusuporta kay Speaker. Yan. Kaya po, kung GMA, panig kay Speaker. Now, pumapanig siya, ibig sabihin po niyan, hindi niya sinusuportahan ang pagtawag ni dating Pangulong Duterte na ihiwalay ang Mindanao, no? Pumapanig din siya siguro, no? Dahil sinusuportahan niya ang Bagong Pilipinas dahil nandun po siya, no? Doon sa Quirino Grandstand, diyan sa Luneta, no? Na nandun po siya, no? Ibig sabihin sumusuporta po siya sa administrasyon ni Pangulong Marcos. 'Di ba? Nung mga panahon na lumalabas sila ng bansa, no? Kasama lagi 'yan si Senior Deputy Speaker GMA. Eh, bilang ano, no?
sumusuporta po sa administrasyon niya. Sinabi pa nga ng Pangulong Marcos dati na ang secret, no, ang secret na ano niya talaga, advisor, ay si Gloria Macapagal-Arroyo. No doubt, dahil ekonomista ito. Okay, yan. Kayo guys, ano sa tingin nyo ang nangyayari, anong mangyayari sa pagsuporta ni dating Pangulong GMA at ngayon ay Congresswoman GMA? Alam nyo, bumibilip din ako dito, no? Dahil in spite of what the speaker na ginawa sa kanya ng speaker at saka ng mga kampo niya, no? Na-demote siya, no, from senior deputy speaker, okay, naging deputy speaker. Actually, 2 beses siya na-demote. No? Pagkatapos ng pagiging deputy speaker, bigla siyang no, binalik sa wala lang, no? Ordinary congresswoman siya, pero at the same time, part pa rin naman siya ng majority. Hindi pa naman siya makalas. So recently, kasi ano po yan no? Ano po, ano nga ang tawag doon? Senior, kalimutan ko tuloy. Si Congresswoman, ano po siya? Parang officer po. Officer po siya ng Lakas CMT. No? Ito pa nga si De Venecia. Ibig sabihin, talagang todo suporta siya kay Pangulong Bongbong Marcos at saka kay Speaker Romualdez. So ibig sabihin yan ay kinakalimutan na niya pansamantala, no, ang mga Duterte. Sinabi ko pong pansamantala dahil sa 2028 malayo pa naman yan. Marami pa kung pwedeng mangyari. Okay. Now, posible din po, no, na si Sara Duterte ang piliin niya sa 2028 na bilang pangalawang pangulo ay si dating Pangulong GMA. Kung hindi po magmamaterialize ang Sara Amy Marcos na tandem. Okay? Yan. Kasi si Amy Marcos, hindi na po makakatakbo yan. Siyempre, sa kabilang panig. Dahil kamag-anak nga, di ba? And at the same time, Romualdez, yes, indeed, they are representing Leyte, southern part, pero parang in a way, parang northern part na rin siya, no? Imelda kasi, di ba? Naging governor. Si Imelda po ay naging governor ng Ilocos Norte din. Naging congresswoman din po ng Ilocos Norte. Something like that. Okay? Yung ano nga, nung 2022 or 2022 or 2019 yata yun, no? Okay, tatakbo pa sanang governor si Imelda, kaya lang, nano nila na parang mahahatulan siya ng Sandigan Bayan. Actually, nahatulan siya no ilang taong pagkabilang. Kaya nga po ang nangyari ay hindi na po tumakbo ito. Ang tinatakbo na lang ay yung anak ni Amy Marcos. Something like that po. Okay? So ngayon, ang politika ay lumilinaw na. Unti-unti nang nawawalan ng kakampi si dating Pangulong Duterte at ngayon ay dumadami na ang kakampi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay malinaw dahil po, syempre, ano po, no? Talaga incumbent naman si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po ganun, no? So dumadami ang mga kakampi ni Pangulong Bongbong Marcos, si ano naman ay nawawala ng kakampi si Pangulong Duterte. No? Kaya ito, si Pangulong GMA, kumakampi na sa dapat kampihan. Si Pangulong GMA po ay isang survivor na politiko. Rather. Kung makikita nyo ang experience niya, di ba? Okay? So, marami siya, no? Trillanes na nga lang, di ba? Madami siyang naging kalaban sa gobyerno. Okay? So, ganun po yun. Kaya kayo guys, no, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman para naman tuloy-tuloy tayo sa ating paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po. Mag-comment lang po kayo dyan and God bless you all.